Hindi daw titigil mga kapatid ang Chinese Embassy na sumagot o sagutin yung mga itinuturing nilang paninira lamang sa kanila. No? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So kalat na mga tol at popular na popular ngayon ang usaping ito sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ito'y nag-ugat doon sa isang pagle-lecture ni Commodore J. Tariela na gumamit siya ng caricature ni Chinese President Xi Jinping at yun ang ikinasama ng loob ng China mga tol. Kasi ang topic doon mga tol, bakit daw ang China ay namamalaging bully? Pero sabihin na nga natin, no, mali ang ginawa ni Commodore J. Tariela na paggamit ng caricature ni Xi Jinping, which is alam naman nating napakababaw na dahilan mga tol dahil ginagawa nila araw-araw yan dun sa China Daily nila. Diba? China Daily nila mga tol, araw-araw silang gumagawa ng Chinese cartoon na pinapakita nila yung to illustrate no yung iba't ibang mga bansa, partikular ang Amerika sa ginagawa ng Amerika ngayon. Pero sabihin na nga natin, sige, mali ang ginawa ni Commodore J. Tariela mga tol. Pero kung sa ganito pa lang na banat ng Pilipinas, piko na sila, no? Ano kaya ang mga susunod pang mangyayari? 'Di ba? So pag-usapan natin to mga kapatid, no? Samahan niyo ako. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. So itong panonoorin nating balita ay mula rito sa PTV Philippines, no? Samahan niyo ako mga tol, panoorin na natin to. Hindi raw titigil ang Chinese Embassy na sagutin ng mga pahayag na sa tingin nila ay paninira sa kanilang bansa. So paninira, sa tingin nila, naratibo nila, paninira. Samantalang mayorya ng mga Pinoy ay nagsabing wala silang tiwala sa China base sa isang survey. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Yun pa rin ang importante, majority pa rin ng mga Pilipino ang walang tiwala o hindi nagtitiwala. Well, again mga kapatid, bilang isang reactionist, never po akong magsasabi o never ko kayong hihikayate na i-boycott, never ko kayong aayain na talikuran o alisin mga tol yung ating pag-ibig sa kapwa o kahit na dito sa China mga tol. Bagamat ginaganito nila tayo, hindi naman yan nagre-represent ng pangkabuuan. 'Di ba? Maraming mga Chinese people na nandirito sa Pilipinas, payapang naghahanap buhay, payapang nagninegosyo, yung iba may mga pamilya na rito, mahal nila ang Pilipinas. 'Di ba? Hindi tayo galit mga tol sa mga Chinese nationals. Gusto ko lang linawin sa inyo 'yan. Hindi lang natin gusto yung ginagawa ng CCP na pang-angkin at hindi pagrespeto sa soberanya ng Pilipinas. Yun lang mga tol. Gusto ko lang ulit linawin sa inyo yan. Kung favorite ninyo Chinese food, katulad ko, okay lang yan, favorite ninyo yan. Kung kayo bumibili ng mga produktong made in China, okay lang yan. Kung ang sasakyan ninyo China car, okay lang yan, walang problema. Ginastos mo naman yan, binili mo naman yan, pinaghirapan mo naman yung perang ipinambili mo dyan. Diba? Hindi yan pagtataksil sa bayan kasi may mga ibang nagsasabi mga tol, bago nyo punahin ng China, no? Yung mga gamit nyo sa bahay puro made in China, yung sasakyan mo made in China, yung baka brief mo made in China. Walang kinalaman yon mga tol. No, ginagamit lang ng mga mabababaw na isip lang yung ganong argumento. Pero walang kinalaman yung mga bagay na ganyan. Wala tayong problema sa trade, wala tayong problema sa kalakalan. Okay yan. Isa sa mga major trade partner natin ng China. Pero hindi ibig sabihin yon, baliwalain na lang natin yung ginagawa nilang panghaharas, pangwawater cannon, paggitgit at pag-angkin sa ating soberanya. Tuloy natin to. Sa isang mahabang Facebook post, ang mismong tagapagsalita na ng Chinese Embassy na si Ji Lingpeng ang sumagot sa nagpapatuloy nilang bangayan ng ilang opisyal dito sa Pilipinas. Bukod sa pagdepensa sa kanilang mga pahayag kamakailan, sumentro rin ang panibagong post ng Chinese Embassy sa naging pagtulong ng China sa Pilipinas bilang kapitbahay. Gaya noong COVID-19 pandemic, ilang naipatayong infrastruktura
at kooperasyon sa larangan ng negosyo at turismo. O sige, ganito. Gamitin natin yung argumentong ganyan mga tol. Sige. Meron kang kaibigan, tinulungan ka makapag-apply ng trabaho, tinulungan kang magkanegosyo, tinulungan kang makaahon sa buhay. Pero inaagaw yung asawa mo, payag ka? Sabihin mo ba sa kanya, o sige na, tinulungan mo naman ako magkahanap buhay, tinulungan mo naman ako nung nangangailangan ako, nung may sakit ako, pinautang mo ako pampagamot ng sakit ko eh. Tapos ngayon nalalaman-laman mo mga tol, nililigawan pala yung misis mo. Payag ka? Oh, 'di ba? Kasi mga kapatid, hindi pwedeng isumbat ng China na tinulungan nila yung mga Pilipinong, for example, na stranded sa dagat, tinulungan nila. Kahit naman siguro tayo gagawin natin yun sa mga Chinese na mga stranded 'di ba? Hindi nila pwedeng isumbat na nung panahon ng pandemic tumulong sila. Diba? Unang-una sa kanila din naman nanggaling yung COVID eh. Diba? Sa kanila din naman nanggaling yun eh. Diba? Hindi nila pwedeng isumbat ang kahit na anong mga bagay na itinutulong nila o ibinigay nila sa kapwa. Katulad na lamang nung ibinigay ko sa yung example ngayon lang. Best friend mo, kaibigan mo, nung gipit ka, siya ang tumutulong sa iyo para makakain ka. Nung nagkasakit ka, tinulungan ka niya magbayad sa ospital. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag nakita mong, for example, ginagamit ka niya o kaya meron siyang gustong bagay na makuha sa iyo, like for example, asawa mo, nililigawan niya, dinidiskartehan niya, magsasawalang kibukan na lang kasi malaki utang na loob mo sa kanya, di ba? Di ganun yun. Tuloy natin. Sa huli, sinabi ni G na sa kanyang pagbabalik ngayon sa Pilipinas matapos ang kanyang leave, magpapatuloy pa rin sila ni Deputy Spokesperson Gu Wei na sagutin ang mga sa tingin nila ay pag-atake at paninira sa China. Ngunit mananatili umanong nakatuon ang embahada para patatagin ang relasyon ng dalawang bansa. Pero alam nyo kung ako sa mga senator natin o kaya dun sa mga nagsasalita, ang gawin nila mga tol is puro questions. Yan, para hindi masabi ng China na pag-atake, gawin nila palaging patanong. Bakit hindi ninyo nire-respeto ang 2016 Arbitral Award? Paulit-ulit nilang sabihin yon. Bakit patuloy ninyong hinahara sa mga mangingisdang Pilipino? Ayon sa mga video, 'di ba? Bakit ayaw ninyong irespeto yung United Nations Convention on the Law of the Sea? Bakit yung mga Coast Guard at na nagsasagawa ng MDA flight, mga Maritime Domain Awareness flight, nagpapakawala kayo ng flare? Binubuntutan ninyo, dinidikitan ninyo ng inyong mga fighter jets at saka ng inyong mga helicopter na delikado, 'di ba? Para lalo na dun sa mga sakay. Bakit pinipigilan ninyo yung mga resupply mission kapag nagsasagawa ng pamimigay ng ayuda yung aming mga Coast Guard at BFAR sa mga maliliit na mangingisda? Bakit ninyo wina-water cannon? 'Di ba? Paano tayo magkakaroon ng isang maahusay na dialogo kung in the first place ayaw ninyong irespeto ang karapatan ng Pilipinas? Ay naku po, sana ganun na lang ang gawin nila, puro patanong na lang para sumagot na lang ng sumagot itong Chinese embassy at maipit sila sa sarili nilang pagdadahilan. Kasi wala silang tatakbuhan dun eh. Wala silang pwedeng takbuhan doon dahil ang gagamitin natin lagi is legality, which is yun naman yung pilit nilang binabali, yung legalidad. Iginiit naman ng National Maritime Council na ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay alinsunod sa katotohanan base na rin sa international law. Di ba? Sabi ng National Maritime Council yan, alinsulod sa international law at nakabatay lamang ito sa katotohanan. Di ba? O di wag na lang, wag nyo na lang atakihin sa mga senator natin. Wag nyo nang atakihin yung ating mga buwisita. Wag nyo nang atakihin kasi feeling nila inaatake sila eh, di ba? Questionin nyo na lang ng questionin, tadtarin nyo na lang ng question. Paano tayo magkakaroon ng mahusay na pag-uusap kung in the first place ayaw ninyong kilalanin ang karapatan ng Pilipinas? At United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award na tinututulan ang 9- na ngayon 10- line ng China sa gitna ng umiinit na diskusyon na nawagan ng NMC ng pagpipigil at pagrespeto sa karapatan ng Pilipinas habang tiniyak din ng ahensya ang suporta
sa Department of Foreign Affairs at sa iba pang institusyon na ipinagtatanggol ang soberanya ng bansa. Sinisiyasat na rin ng Armed Forces of the Philippines ang paglaganap ng mga pro-China narrative hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Ang dami mga tol. Talagang as in naglabasan sila ngayon. Sunod-sunod mga tol sa feed ko, sa page, sa ating page, sa feed, naglabasan mga tol, mga tumutulig sa kay Tariela, mga bumabanat kay Tariela. Eto may papakita ako sa inyo. Saglit lang to, isingit lang natin. O eto, halimbawa na lang mga tol. Eto'y grinab ko lang shoutout sa PGMN. Ayan O sabing ganon, the people of Venezuela called the US a bully for kidnapping their president, which is alam naman natin mga tol, yung maraming mga Venezuela nagdiriwang pa. Pero sabi niya, sige, the people of Venezuela tinatawag daw na bully ang US dahil sa pagkidnap daw ng presidenta nila. O sige, sabi natin, okay, may dahilan kung bakit nila tinatawag na bully yung US. Greenlanders called the US a bully for wanting to take over their country. So, valid din. May karapatan talaga silang tawaging bully ang US kasi gustong kuhanin yung Greenland. Ukrainians call Russia a bully for the war in their country. Valid point din. Palestinians call Israel a bully for bombing Gaza. Valid reason din. Pero eto, tingnan nyo naman. Filipino officials call China a bully over Facebook post by the Chinese embassy in Manila calling out Tariela, Llamas and Hontiveros. O hindi sa pagtatanggol kay Llamas at Hontiveros at kay Tariela mga tol. Pero ito ba talaga ang dahilan kung bakit ang Filipino officials call China a bully at majority ng Pilipino tinatawag na bully ang China? Dahil ba talaga sa Facebook post? Diba? Okay na sana tong una sa Venezuela, sa Greenland, sa Ukraine, sa Palestinians. Pero pagdating dito, hindi yan ang dahilan. Hindi yan ang dahilan. Hindi naman kahit magdamaga magpo-post yung Chinese embassy mga tol, hindi sila pwedeng maging bully basta-basta dahil sa isang Facebook post lang. Ang reality, dahil sa paulit-ulit nilang ginagawang agresibong aksyon sa West Philippine Sea, yun ang dahilan kung bakit sila tinatawag na bully. Diba? Ngayon, kung yung mga tao, eto ang mababasa, ganun? Tayo, tinatawag nating bully ang China dahil sa Facebook post. Buti pa yung mga Venezuela may dahilan. Buti pa yung Greenland may dahilan. Etong Ukraine may dahilan. Palestinian may dahilan. Pilipino ang dahilan dahil sa Facebook post. Apakababaw na dahilan naman nun. Pero hindi yan kasi ang totoo mga tol eh. Well, naglabasan silang lahat mga tol. Naglabasan silang lahat. Tuloy natin. Specifics of that would include foreign malign intervention and interference, false narratives, trolls amplifying wrong messages or false messages. Yon, katulad nun. Hindi siya trolls kasi totoong tao yon mga tol. Sabi niya nga, ano ba siya? Political pundit. Pandit. No? Sabi natin mga totoong tao yon, hindi siya trolls, di ba? Hindi siya yung tipong robot lang. Pero wrong information mga tol, misinformation o disinformation. No, Filipino people, hindi natin tinatawag na bully ang China over Facebook post. We are checking all the reports Siguro yung mga maniniwala lang dun, yung mga kahapon lang nagka-internet, no? of false messages. We are checking all the reports. We are coming out with a very strong pushback for all false narratives that we monitor. Yon, false narratives. Ano, alab ng bayan laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Meron kasing soberanyang involved at hindi lang dahil sa isang Facebook post. My goodness. Muli namang kinalampag ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement ang tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City para iprotesta ang kanilang mga naging pahayag. Ipinakita rin ng grupo ang suporta sa mga opisyal at mambabatas ng Pilipinas na tumitindig para sa West Philippine Sea. Kasama mo ang aming grupo para sa paglaban ng West Philippine Sea. Hindi nag-iisa ang ating mga senador dahil nandito ang mga mayang Pilipino na magkakaisa para sa kapwa Pilipino. Tinuna naman ng grupo ang mga Pilipino na anilay makapili. Makapili, ang dami niyan mga tol, ang dami niyan.
Diba? dahil kumakampi pa sa maling impormasyon na ipinakakalat ng China at sa ginagawang paninindak sa karagatan at pag-atake sa mga mangingisda. Mga kakapal na mukha ng mga Nakakahiya po kayo. Hindi po natin pinapalayas dito ang ating mga kapatid na Chino na nagninegosyo. Hindi rin natin pinapaalis ang embassy. Resolusyon lang yan upang kundinahin yung kanila mga sinasabi. Kung sa mismong pagkundina lang na tayo ay binabatikos ng Chinese Embassy o ang ating mga opisyalis na nangunguna sa paninindigan, hindi nyo kayang suportahan. Paano pa kaya sa mga mas malalim na bagay, di ba? tama no? Ang galing nun, ang ganda ng pagkakasabi niya, di ba? Hindi naman natin pinapalayas yung ating mga kaibigang mga Chino na nagninegosyo lang dito, mga tol. Di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, walang problema, mga tol. Diba, hindi natin nilalahat ang Chinese dito sa Pilipinas. Yung iba nakatira na rito, nagka-proon na ng pamilya, may mga negosyo na rito. Well, nakakatulong yun sa ekonomiya ng Pilipinas. Nagbabayad din sila ng tax, mga tol. Diba, malaking tulong yun. Pero hindi naman ibig sabihin nun, isahayaan na lang natin yung kanilang, hindi yung kanila yung ginagawa ng kanilang gobyerno, yung gobyerno nila dun sa China, si CP, na pag-angkin at magbaliwala. Unang-una sa international law. Kapag binaliwala nila international law, mga tol, wala talagang kapayapaan. Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, baliwalain mo batas, 'di ba? Wala ring kapayapaan 'di ba? International law binaliwala nila. So paano magkakaroon ng kapayapaan? Samantala, sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong December 3 hanggang 11, 2025 na may 1,200 respondents, mayorya ng mga Pilipino o 60% ay walang tiwala sa China. 13% lamang ang nagsabing dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. Pero sa Davao Region ang may pinakamataas na trust rating ang China na nakapagtala ng 31%. Tumaas naman sa 79% ang respondents na naniniwalang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas, malayo sa nakuhang 5% ng Russia at 4% sa US. Patrick De Jesus. Alright mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong opinion at reaksyon. Kayo, kung kayo ba tatanungin sa survey, ano ang masasabi ninyo sa China? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.